Habang nag-resign na si Justice Undersecretary Jojo Cadiz, safe for now naman si Health Secretary Ted Herbosa sa kabila ng reklamong kinaharap niya sa Office of the Ombudsman. Tiwala pa rin daw kasi ang Pangulo sa kanya ayon sa Malacanang. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila kalmado lang ang Malacanang sa kabila ng pagkakadawit ngayon sa dalawang cabinet official sa mga panibagong kontrobersiya. May nakabinbing mga reklamo kasi laban kay Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng umano'y malapit na relasyon niya sa pharmaceutical company na Zulig Pharmaceutical Corporation. Ayon sa concerned employees ng DOH, madalas na makita si Herbosa sa out-of-town trips, social events at informal gatherings ng Zulig Group na maaaring maging compromise sa bidding processes ng ahensya dahil iisang contractor lang ang mayroon umanong privileged access sa pinuno ng DOH. Nang matanong kung hawak pa rin ni Herbosa ang kumpiyansa ng Pangulo, ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito pa'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. tinanong din natin ang Malacanang tungkol sa oposisyon ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pag-authorize ni dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary Ralph Recto na ilipat ang 167 billion pesos mula sa PhilHealth at PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation patungong National Treasury. Ayon kay Carpio, unconstitutional ang ipinatupad ni Recto na DOF Circular 003-2024. Ito raw ang unang pagkakataon na ang General Appropriations Act o GAA na pinagmumula ng national budget ay pwede maglipat ng fund balance ng mga GOCC kahit ang nakasaad sa konstitusyon ay ang kabaligtaran nito. Ani Carpio, nakasaad sa 1987 Constitution na dapat magamit ang mga pondong ito para sa specific purpose nila. Ibig sabihin, ang pondo ng PhilHealth dapat manatili sa PhilHealth. Nabanggit naman din po ni Justice Carpio ang patungkol sa provision na ito mula sa GAA 2024. At yun lamang po ay sinunod ng DOF at to sweep the idle funds from the GOCCs. Ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos na naaayon po in line with the GAA 2024. Bukod dito, tanging presidente lang daw ang may otoridad na maglipat ng savings sa national budget at hindi ang finance secretary. Sa ngayon, wala pang panibagong galaw sa gabinete ng Pangulo at bunsod ng sunod-sunod na pagbibitiw sa pwesto at sibakan sa Marcos Jr. Administration, itinuturing ito ng Malacanang bilang pagrespeto ng mga kalihim sa taong bayan at sa Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.